Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Jess Gavin ng CRC Calamba Daughter Church na inyong makakasama ngayong umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ang araw-araw na refleksyon at pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ngayong umagang ito ay part pa rin ng ating Numbers series at ang title po nito ay A Hymn Offering of Thanksgiving to the Lord. At ito po ay matatagpuan sa Numbers chapters 15 verse 17 to 21. Ngunit bago po tayo magsimula, ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong buhay at pag-asa na inyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat din po sa maagang biyaya na ipinagkaloob ninyo sa amin na makaririnig kami ng inyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang maunawaan po namin ang mensaheng nais niyo pong iparating sa amin ngayong umagang ito. Pagbulay-bulayan at mai-apply namin ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming pagsamot panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Basahin natin ang Numbers chapter 15 verse 17 to 21. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, magbubukod kayo ng handog kay Yahweh tuwing kayo'y kakain ng mga pagkain doon. Magbubukod kayo ng tinapay mula sa harinang una ninyong minasa at inyong ihain bilang handog mula sa ani. Ihahandog ninyo kay Yahweh ang unang masa ng harina. Ito'y tuntunin sa habang panahon. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa mga malalaking pagtitipon, handaan o mga special na events, ay may mga inilalaan tayong mga pwesto o upuan para sa mga natatanging bisita o VIP or very important person. Sila ay mga mahalagang personalidad na may natatangi o espesyal na ginagampanan o kung hindi man ay may malaking ambag sa naturang okasyon. Sa madaling sabi ay mas angat siya kaysa sa mga ibang mga dumalo sa naturang event. Even sa mga hotel o sa mga cruise ship o eroplanong sinasakyan ay may mga nakabukod na mga pwesto o upuan para sa mga VIP. Pagpapakita lamang ito na mas angat ang nandoon sa VIP kaysa sa mga ordinaryong nakasakay sa naturang sasakyan. Dito sa ating binasa, makikita natin na nagbigay ng instruction ang ating Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises na pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, magbubukod kayo ng handog kay Yahweh tuwing kayo'y kakain ng mga pagkain doon. Magbubukod kayo ng tinapay mula sa harinang una ninyong minasa at inyong ihain bilang handog mula sa ani. Ihahandog ninyo kay Yahweh ang unang masa ng harina, ito'y tuntunin sa habang panahon. Ang pagbubukod ng mga naturang unang handog ay binigay na instruction ng Diyos upang kilalanin ng mga Israelita na ang Diyos ang nag-provide ng kanilang kinakain, na siyang nagmamayari ng lahat ng bagay, at higit sa lahat ay siya ang naglabas sa kanila sa Ehipto at nagdala sa kanila sa lupang pangako. Ito rin ay instruction upang matutunan ng mga Israelita na dapat ay unahin ang Diyos sa lahat ng bagay at matutunan ng mga Israelita na magpasalamat sa lahat ng mga bagay na kanilang natatanggap. Maging sa ating panahon ngayon, marapat lamang na ibukod natin ang para sa Diyos, ang ating handog, ang ating mga ikapu, bilang pagkilala na siya ang ating Diyos na nagpro-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan, na siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang makapagtrabaho at makapag-provide ng ating mga pangangailangan. At higit sa lahat ay siya ang naghango sa atin sa tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ng paghahandog ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Sa aking konklusyon, ang naturang instruction na ito ng Diyos ay maihalin tulad natin sa instruction na ibinigay niya sa mga Israelita sa Exodus chapter 13 verse 2 na kung saan ay sinabi niya, ilaan ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Gaya ng mga panganay na mga lalaki, nararapat din sa kanya ang unang masa ng harina bilang pagkilala na siya ay Diyos na dapat na priority sa lahat ng mga bagay. Sa aking pagtatapos, karapat-dapat talaga tumanggap ng VIP treatment o maging priority sa ating mga buhay ang ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Siya ang nagpro-provide ng ating mga daily needs at siya ang nagbibigay sa atin ng ating buhay. Marapat lamang na ibukod natin ang para sa Kanya sapagkat binigyan niya ng halaga ang ating mga buhay nang ialay niya ang Kanyang buhay alang-alang sa atin. Dapat siya ang maging una sa mga buhay natin. Sa mga desisyon natin, dapat
siya muna ang kukonsultahin natin. Sa mga gagawin natin, dapat iisipin natin kung karapat-dapat ba ito sa kanyang harapan, at sa lahat ng ating mga suliranin, dapat siya muna ang ating lalapitan dahil siya ang nakakaalam kung ano ang the best na para sa atin. Lagi nating tatandaan, kung wala ang Panginoong Jesucristo, we are nothing. Kaya we should always be thankful and grateful to Him. Kaya nga sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 na magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Sa Kanya lamang nararapat ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mensahe na pinagkaloob sa amin ngayong araw na ito. Salamat po dahil itinuro ninyo po sa amin ang pahalagahan kayo at ibukod ang handog na nararapat para sa inyo. Deserve mo, Panginoon, ang lahat ng iyan dahil ikaw po ang unang nagmahal sa amin, O Diyos. Patawarin niyo po kami na kung minsan ay nakakalimutan namin na pahalagahan ka at magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo sa amin. Patawarin niyo rin po kami na kung minsan ay hindi namin kayo na-priority sa aming mga buhay. Bagkus ay nagiging abala kami sa ibang mga bagay. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga mensaheng ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan at ito'y mai-apply namin sa aming mga buhay. Dinadalangin ko rin ang lahat na nakarinig ng mensaheng ito na kanilang ito'y mapagbulay-bulayan at tumimo sa kanilang mga puso't isipan. Dalangin ko rin ang pag-iingat mo sa kanila sa kanilang mga biyahe ngayong araw na ito. Maging ang programang ito ay patuloy niyo pong pagpalain upang marami pa ang maabot ng mensaheng nagmumula sa iyo. Maging ang church na kinabibilangan namin, ang Charismatic Restoration Church, ay patuloy niyo pong pagpalain upang maging channel niyo po sa mga pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ito pong aming pagsamot panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa maikling oras na inyong inilaan upang ako inyong samahan sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ko po kayong inananyayahan sa araw ng bukas upang pakinggan at pagbulay-bulayan ito. Feel free po to share this video upang maging pagpapala din po kayo sa iba. And don't forget also to subscribe to our YouTube channel, CRC Family, and click the notification bell button para sa mga upcoming videos and events. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jess Gabe ng CRC Calamba Daughter Church. Pagpalain po kayo ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. God bless.